Magandang araw sa inyo lahat at ito ang video presentation ng pangkat 5. At ngayong araw, kami pong mga taga-pangkat 5 ay magbibigay ng sanaysay o opinyon tungkol sa paksa na War on Drugs. Para sa mga taong hindi pa nakakalam, ano nga ba ang War on Drugs? Ang War on Drugs ay isang kampanya ng gobyerno laban sa paggamit, pagbebenta at produksyon ng mga illegal na droga sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos or USA at Pilipinas. Ang kumpanyang ito ay sinagawa upang labanan ang mga epekto ng droga sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ngayon naman tayo ay makinig sa mga opinyon o sanaysay ng mga tagapangkat 5. At tayo magsisimula sa sanaysay ni Juliet Ocate. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ocate Juliet at narito ang sanaysay na pinamagatang War on Drugs, Pamamalakad ay Baguhin. Ako ay hindi sumasang-ayon sa war on drugs dahil sa kabila ng mga layuning ito ay naging resulta ito ng pagkamatay ng libo-libong tao. Hindi maaaring basta-basta lamang pumapatay ng mga taong sangkot sa ilegal na droga. Bagkus, pwede pa itong bigyan ng panibagong pagkakataon o di kaya ipakulong. Oo, sabihin na natin na ito ay isang kampanya na inilunsad upang labanan ng pagkalat ng ilegal na droga. Ngunit marami ang nawala ng mahal sa buhay, ang iba'y pilit kumakapit ng hustisya. Ako'y tunay na hindi sumasang-ayon sa paraang ito. Maraming nawala ng mahal sa buhay at boses na dapat na kanila'y ipinaglalaban. Ayun lamang po, maraming salamat. Ako lang ba? O sadyang sa sobrang dilim ng video ni Ocate, may napansin akong kakaiba. Kayo din ba? Balikan natin. Sa may bandang 48 seconds sa video ni Ocate, may napapansin ba kayong kakaiba? Tara't i-zoom natin. At yan na, lalabas na siya. At doon po nagtatapos ang sanaysay ni Juliet Ocate. Tayo naman po ay dumako sa sanaysay ni John Dominic Visabilio, which is ako yun. Ako po si John Dominic Visabilio at ang aking sanaysay ay pinamagatang War on Drugs, Kaligtasan para sa Kabataan. Ako ay sumasang-ayon sa kumpanyang War on Drugs dahil ito lang ang natatanging solusyon na panatiling ligtas ang ating bayan lalo na sa mga kabataan. Ang ating mga kapiligiran ay magiging malinis dahil aalisin nito ang mga taong gumagamit ng illegal na droga. Kaugnay na dito ang ibang mga krimen tulad ng mga pagnanakaw at mga pagpapatay ng mga tao. At isa na rin po dito ay ang pagprotekta sa mga kabataan. Ang mga sumusuporta ng kampanya ay naniniwala na ang droga ay nakakasira sa mga kabataan at mga pamilya. Kaya't sinusuporta nila ang malupit na mga hakbang upang protektahan ang susunod na henerasyon mula sa mga masasamang epekto ng droga. Bagamat ang daming taong nagsasabi na hindi sila sang-ayon sa war on drugs dahil ang daming taong namamatay dahil sangkot sila sa illegal na droga. Para po sa akin, ganito lang po kasimple ang layunin ng war on drugs. Sa mga hindi po pa kasi nakakalam, delikado na po kasi ang isang taong nalulong sa illegal na droga. Alam niyo po ba kung bakit? Wala na po sila sa tamang pag-iisip. Meaning, hindi lang po isang tao ang kanilang kayang patayin. Mahigit isa pa.
So ibig sabihin, sa isang kriminal, hindi lang isang tao ang kaya niyang patayin. Sa isang adik lang po yun ha. Eh paano po kung sa paligid niyo ang daming adik na nakapaligid sa isang komunidad? Diba napakadelikado nun? Kasi hindi lang talaga, kaya ang gagawin nila ng pulis, patayin na lang on the spot bago pa ito makapatay ng maraming inosente. Ganun lang po iyon kasimple. Sa huli, ang masasabi ko lamang po ay sang-ayon po ako sa war on drugs dahil napakaganda po ng epektibo nito sa ating lipunan. At doon po nagtatapos ang aking sanaysay. Dumako naman tayo sa sanaysay ni John Archie Gonzalez. Ako po si John Archie Gonzalez at ito po ang aking sanaysay na pinamagatang ano ang mas maraming nawawala, drugs o tao? Para po sa aking opinyon, di po ako sang-ayon sa pinapatupad na war on drugs sa ilalim ng pamamalakad ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dahil sa maraming negatibong epekto nito sa ating lipunan, marami din sa mga operasyon ay nauuwi sa karahasan tulad na lang ng pagkawala ng due process. May mga kaso kung saan napapatay o nadadampot ang mga tao na hindi dumadaan sa tamang legal na proseso. Dahil sa pangyayaring iyon, kaya naman hindi ako sumasang-ayon sa pinapatupad ng dating Pangulo dahil kahit pumatay ng pumatay, hindi isang solusyon ang pagpatay ng isang tao o mga nagda-drugs dahil pwede naman silang parusahan o ikulong ng matagal. At doon po nagtatapos ang sanaysay ni John Archie Gonzalez. Dumako naman tayo sa pananaw ni Christian Dave Olimba. Ako si Tristan Ray Bulimba at pamagat ng aking sanaysay ay pagbabago o pagpaparusa. Sa aking pananaw, hindi ako sang-ayon sa kasalukuyang pagpapatupad ng war on drugs sa Pilipinas. Lalo na sa paraan ng pagpapatupad nito na nagiging sanhi ng maraming issue tulad ng extrajudicial killings, paglabag sa karapatang pantao at kakulangan sa tamang rehabilitasyon. Ang kumpanyang ito, kahit ang may mabuting layunin na sugpuin ng droga, ay tiligiging hakbang na labag sa prinsipyo ng katarungan at respeto sa buhay ng tao. Hindi ko rin nakikita ang war on drugs bilang isang solusyon sa ugat ng problema ng droga. Kailangan ng mga tao ng mas malalim na suporta tulad ng edukasyon, rehabilitasyon at mga programa na tumutok sa mga dahilan kung bakit sila nalululong sa droga. Sa halip na magtutok lamang sa pagpaparusa at karahasan, dapat maglaan ang gobyerno na mas maraming resources para sa prevention at rehabilitation programs. Ang tunay na solusyon sa problema ng droga ay hindi matatagpuan sa pagpatay sa mga gumagamit o nagbebenta nito, kundi sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magbago at magkaroon ng mas mabuting kinabukasan. Sa kabuuan, ang war on drugs sa Pilipinas ay may mga negatibong epekto tulad ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. At hindi ito ang tamang solusyon sa problema ng droga. Mas kailangan ng mga tao ng mga programa na nakatuon sa edukasyon, rehabilitasyon at pag-aalaga sa maugat na pagkakalulong sa pagdroga kaysa sa karahasan at parusa. At doon po nagtatapos ang sanaysay ni Christian Dave Olimba. Dumako naman tayo sa sanaysay ni Zaijan Gibaw. Sergeant Gibaw at ito ang pamagat ng aking sanaysay. Isang inosente o isang droga. Sumasang-ayon ako dahil ito ay nagbabawas sa pagkalat ng droga at nagbibigay protection sa mga kabataan. Subalit, ito ay minsang hindi nagbibigay ng hustisya sa mga biktima mula sa drug war. Ngunit, ito rin ay nagbibigay ng lakas ng seguridad para sa mga inosenteng tao. Ayun na po. At doon po nagtatapos ang pananaw ni Zaijan Gibaw. Dumako naman po tayo sa sanaysay ni Stephanie Regalado. Ako po si Stephanie Regalado, Group 5. Hindi ako sumasang-ayon sa war on drugs dahil ito ay nagdudulot ng kaharasan
at paglabag sa karapatang pantao. Ito at ang marami pang inosente ang napapahamak at namamatay sa mga operasyon ng mga pulisya. At ang droga ang isang malalaking problema sa lipunan, tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at problema sa kalusugan. Ang masasabi ko lang sa mga polis na gustong pumatay ng mga drug addicts ay wag na nilang ituloy iyon. Bagkus pwede naman nila itong ipadala sa ospital o ipakulong na lang. At doon naman po nagtatapos ang mga sanaysay ng mga tagapangkat 5. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikinood.